araw po mga kapatid. Ang ating pong text for our daily devotion ay matatagpuan sa Book of Luke, chapter 5 po, verse 5 to 8. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." So sa story po na ito sa Book of Luke, si Jesus Christ ay sinusundan ng maraming tao. Siya po ay nagpipreach ng Word of God. So napadpad sila sa shore, sa dagat. And nung time na yon, katatapos lang mangisda ni na Peter, yung kanyang mga kasama, at wala silang nahuli sa gabing yon. Kasi sabi dun sa verse, all night. So, buong magdamag sila ng huli ng isda, pero wala silang nahuli. Pero anong sabi niya, bagamat yun ang nangyari, ang sabi niya, una tinawag niya si Jesus Christ as Master. This time, sabi niya, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Napakagandang isipin na sa unang encounter niya kay Jesus Christ, alam niya na si Jesus Christ ay master niya, guro, nung mga panahon na yon. So, bagamat alam niya bilang matagal ng mangingisda na di siya nakahuli na buong magdamag, sinunod pa rin niya ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang tinuturing nung time na yun na guro. So, sa ating po mga buhay, maaaring may mga pagkakataon na ayaw natin sa mga bagay na ipinapagawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Pero isang mabuting bagay po ang tayo sumunod. Trusting God na because you say so, Master, I will obey. At alam natin, and I will follow. At alam natin na ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo wala pong kalugihan. Kaya tingnan nyo yung nangyari sa last part. So, nung sinunod ni Peter ang Panginoong Hesukristo sa kanyang instruction, from being his master, Jesus became his Lord. Kasi sabi niya sa verse 8, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Bakit? Kasi naranasan ni Peter ang kabutihan ng Diyos. Naranasan ni Peter ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, na witness niya in his own eyes ang kabutihan ng Diyos sa kanya. And because of that, being called as his master, Jesus became his Lord. So sa atin pong mga buhay mga kapatid, ang encounter natin with Jesus will open our eyes kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Makikita natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kadakilaan, at kung gaano siya kabuti sa atin, knowing, mabubuksan ng ating mga isipan na tayo ay isang makasalanan. At alam nyo, if you're going to read yung buong story na to, ang sabi sa verse 11, "So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him." When they encountered Jesus Christ, they left everything, and followed him. Ang mga isda na nahuli nila, iniwan nila, they left them to follow Jesus. Kapag ating naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, doon tayo magkakaroon ng transformation, the true repentance. Ang Diyos ay hindi lamang natin tagapagligtas. Nasusunod tayo sa Diyos dahil sa takot natin na mapunta tayo sa impyerno. But the true repentance and transformation sa ating mga buhay will happen after encountering Christ in our lives, becoming the Lord and Master of our lives. We should follow and obey Jesus because the goodness of God
the forgiveness of God, the love of God will lead us to repentance. Shalom po mga kapatid. I hope may nakuha po kayo sa story ni Peter sa nangyari sa kanyang transformation when choosing to obey the Lord Jesus Christ. To God be the glory.